Hi! Welcome back sa aking YouTube channel! Happy morning! Weekend! So, ito talagang inaabangan ko. Sa 7 days a week, weekend. Saturday is my favorite day. Hindi ka kailangan gumising ng maaga. Kailangan magluto. So, makakatulog ka ng kahit anong oras ang gising mo. So, yun. So, happy morning mga kahayahay. Sandali. Morning pa ba to? Whatever. Basta, bahala sa kanila. Kung tanghalian na sa kanila, basta sa akin ay morning pa rin kasi nga kagigising ko lang. Ari ko sa mga bata eh. Bukas ay walang pasok. So, haba-habaan natin ang ating tulog. Kaya hanggang ngayon, tulog pa rin sila. Tanghali na. Weekend na talaga ako nakakagawa ng video kasi nga busy sa trabaho. Alam mo naman. Basta working hours, work time. Siyempre, work. Hindi pwedeng pa ano-ano lang kasi lugi yung gobyerno sa pinapasahod sa iyo. Saturday and Sunday, family day yan. Kaya bigyan din natin ng time ang ating pamilya para magkaroon tayo ng bonding, sama-sama, ganun. So, 1 day, 2 days lang yan sa isang linggo eh, kaya bigyan talaga natin ng pansin. So, anong ganap ngayon mga kahayahay? So, dahil nga morning pa rin sa amin, sa kanila, kung tanghalian na sa kanila punan, basta sa aking morning pa rin. Magluluto ako ng breakfast namin. Kung ano yung available dyan, yun ang lulutuin ko. Alam niyo naman, puno-puno kasi yung ref ko. Yung ref ko. So, ayan, mga kahayahay, ang naman ang aking ref. May kalamansi, may kamatis at talong. Ano ito? Yung munggo ko ito na binabad sa tubig. Tapos, ayan, marami akong yelo. Alam niyo naman kasi mga kayahay, pizza de peligro na kasi kaya, basta pizza de peligro. Meron akong kunting isda dito. So, magluluto ako ng agahan. Mag-iisip ako kung ano ang pwedeng maiulam ko sa mga nakikita ko na yan. So, yun mga hayahay, ice cream yun. Charot. Hindi po yan ice cream. Mga ano po yan, mga dahon-dahon. Oo, mga dahon-dahon ito. Mukhang ice cream lang yan mga kahayahay, pero mga dahon-dahon talaga yan. Pati yung aking pusa na si Ew, gutom na rin. Ano, Ew? Ito pala mga kahayahay. Nagpagawa pala ako ng lababo ko na yari sa tiles. So how many years? Sa wakas na i-tiles din. Yan, kita pa ang kanyang kaluluwa. Medyo magulo pa dito mga kahayahay sa aking bahay. Wala pang kaayusan yan kasi nga ay nagpapayari ako ng aking lababo. Pero kahit wala namang repair o payari dito sa aking bahay, ay parang mukhang magulo pa rin. So, ganun talaga yan. Iniisip ko lang yan na maayos ang aking bahay. Mindset lang mga kahayahay. So, ganun man talaga ang buhay. Bakit mo pakaisipin ang isang bagay? Hindi naman nakakagawa ang isang isip, kundi nagpapastress lang yan ang mga isip. Kaya bawas-bawasan natin ang pag-iisip ng mga bagay-bagay, ng mga kung ano-ano. Pa yan tapos mga kahayahay. Hindi pa yan tapos, marami pang gagawin dyan. Kasi nga, na-realize ko nitong huli, wala pala akong pambayad. Kaya maaring sa isang taon na siguro ang continuation yan. Yan, si Ew mga kahayahay. Ito yung pusa ko. Pusa nila. Kasi, lang ito mga kaya hindi ko naman talaga ito kinuha para mag-alaga. Pusa lang siyang dumating sa bahay, sa buhay namin. Dati yung, maliit pa ito dati maliit na mapayat, hanggang ngayon payat pa rin. Kasi may mapayat ito. Pinapakain ka rin naman ng tama. So yun, may kahayahay, may po yan, tawag dyan. May damage yung skin niya, yung pumunta siya dito, may sugat yan malaki. Parang binuhusan yata ito ng mainit na tubig nung sino ba nagbuhos ayo? Kilala mo ba? Ipatulfo natin. Ayan. So, ito yung aming pusa. Pinangalanan ko talaga siyang Ew. Alam kung bakit Ew? Kasi pag nakatingin siya sa ulam, yung sinasabi niya lagi, meow. Pero pag nakatingin siya lagi sa mukha ko, sabi niya sa akin, Ew. Parang may dami ako nabaho. Nakapag-toothbrush ka na ba? Ay, ako pala hindi nakapag-toothbrush. Kaya pala amoy iburnal. One eternity later. Ayun. Nakagising na rin si Gil. Hello, Gil. Ayun si Tuto, bagong gising sila. Wow, bagong gising si Gil, pero may ano na agad, may hair clip. Yan. Inom ng maligam-gam na tubig. Mahalaga yan mga kahayahay, yung minom ka ng maligam-gam na tubig sa umaga. Kasi nga, nabasa ko lang rin at napanood ko lang rin sa mga doktor at sa mga basta, kung ano sila. Basta nakikita at nababasa ko yan.
na mahalaga daw ang pag-inom ng maligamgam na tubig sa madaling araw dahil parang nire-ready baga nila yung ating katawang lupa. Kailangan mo yan, maligamgam na tubig sa umaga pagkagising mo. Hindi ka pa nakatoothbrush, uminom ka na agad ng maligamgam na tubig para maramdaman mo talaga yung organic, fresh. 6 hours later. O di ba mga kaya, hindi halatang tanghali na nagising. So, let's do the cooking of breakfast. Naku, introduction pa lang 1 oras na, baka maya ang kain namin hapunan. So, tara na. Pinakilala ko si Bukbok, ang aming rice cooker. Rice cooker. Tagaluto ng kanin. Tagalaba. Ayan, si Bukbok. Huwag niyong maliitin si Bukbok dahil maliit pa talaga siya. Di ba, Bok? Dahil ikaw lagi ang may pinakamaraming kain ng kanin. Kaya itinatalaga kita bilang rice cooker. Tapos si Gilgil naman ay magpiprito kami ng talong. Maghihiwa siya ng talong. Ayan mga kahayahay, dito lang namin ilagay yung camera. Diyan lang kayo. At maghihiwa daw si Nini ng talong. Magpiprito si Gilgil ng talong. Si Gilgil ang naka-assign sa ulam. Si Mama ay Haya! O hindi o. Halika na. Ang isda na to ay, binili ko ito makaya, yung isda na to ay hiwa na. Kaya hindi ko ma-identify kung anong isda ito. Basta sabi ko isda, ay pinigay sa akin, isda. Nagkatunog na yung aking tiyan. Parang kanina pa to nagrereklamo. Ang ulam namin ay piniritong isda, piniritong talong, at kukuha ako ng talbos ng kamote para meron kaming dahon-dahon. Medyo tumubo ng mga kaya yung aking mga talbos. Di katulad dati nung summer. Medyo kalbo siya kasi nga tag-init. Ngayon kasi ay nakailang buhos na yung ulan. Kaya lumago na sila. Wow! Sana all nadidiligan. Wow, ne! Yung kanyang hiwa na pamprito, parang pampakbet. Tinan mo yung hiwa ni Gel. Parang pampakbet lang oh. Ito siya ng half cook. Kalahati ay luto. Kaya, kalahati niya, half cook. Diba, half cook, kalahati, luto. Yung kalahati niya, luto. Yung kalahati, hilaw. Yun, half cook. Gagamit tayo ng gas stove sa pagluluto dahil pangmadalian na baga. Pangmadalian na. Kay kanina pa, nagareklamo yung tiyan. Lalagyan ko ng konting mantika yung tubig na kumukulo. Ayan. Ano ang purpose? Bakit nilagyan ko ng mantika ang tubig na kumukulo? According to my experience, nagiging kulay, ano pa rin siya, green na green at hindi siya agad-agad na overcook kapag gusto mo siyang i-half cook, lagyan mo ng konting mantika, yung pinapakaluan ng tubig. Pag may konting langis, shiny, shimmering, glittering, splendid,
Nilagay ko na lahat. Bagal eh. Gutom na yung tao ay. Sabi ng talong, salanan mo yan. Tanghali ka na nagising. Pagbigyan naman, uy. Wala namang pasok. Wala namang trabaho, di ba? 2 beses lang nga sa isang linggo ako magising ng medyo tanghali. Sabado't linggo. Kaya pagbigyan mo na. Alam mo naman kapag may trabaho, halos hindi na ako natutulog. Charot. Ito yung pagkakakilanlan na ikaw ay Pinoy. Bagoong. Tanging Pinoy lamang ang may bagoong. So, may talbos, may talong, ay alam na. O, di ba? Ito ang masarap na partner sa mga nabanggit ko. Ito yung bagoong na gawa pa ito ng ate ko, si Sister Mary, itong bagoong na to. Masarap ito. Kasi ito ay homemade. Yun, bagoong. And then, kapag may bagoong, syempre, mas masarap ito kapag may kalamansi. Kakain na tayo. I-ready na yung ating mga pinggan, kutsara. Sarap. Tapos may kamatis. Ayun. Laki na talaga ang aming pamilya. Maliit na yung aming table. Ayan mga kahayahay. Oras na ng aming breakfast. Sabay na rin siguro dito ang tanghalian. Ito yun. Meron kaming talbos ng kamote, okra. Baling okra ko ay 1, 2, 3, 4. Tag-isa kami. Mahirap din kapag masubrahan ng okra. Masubrahan ng dulas. Puro na lang dulas. May isda kami, tsaka yung piniritong talong. May kamatis. And syempre, yung bagoong na may kalamansi. Okay, so mag-pray muna tayo. Si Nini mag-pray. Amen. Bakit mahina ang amen? Kapag fried chicken ang ulam, ang lakas ng amen. Kapag gulay, ang hina ng amen. Sige, kain na! So, mayroon ako dito isang tabo na kape. Kape is life. So, wait lang. Talong, wait lang na. Talong. Malaki na talaga ating pamilya. Gab o talong. So, maglalagay tayo tapos itabi muna natin yung ating kwan. Tapos si Ew, kiagaw. Pakakainin ko muna pala si Ew. Hindi pala nakakain si Ew. Ito'y, talong. Talong. Malaki na talaga ang pamilya. Sikip na sa Pilipinas. Lagyan ko dito. Harap. Tapos kamatis. Kain. Ayaw magpulaan na ako. Ako na lang. Isda. Sarap na isda. Dito kami mga kayahay kumakain sa tawag dito, sa labas ng bahay namin. Masarap kasi kumain dito mga kayahay. Kita yung bundok, kita yung kalsada. Dito kami nagkakain sa Tires. Sa Tires daw. Sarap dito, mahangin. Kita baga yung nature. Saka yung pagiging organic nature. Organic beauty.
ng buhay. Kain, boy! Tingnan ko itong sarap ng buhay! Basta may pagkain! Naramdaman ko, mama, magulan na dito. Naramdaman mo na? Dito, oh! Ay, wala pa naman. Ulan pa lang yan, may pabagyo yan. Akin na mama doon sa pang-okra. Sino pa nila kain ng okra? Okra, Toy? Alam. Kakain ka na? Wala ka pang okra. Bigyan mo suto, eh. Meron? Oo, dalawa. Talong yan, nak. Hatian mo suto, nak. Kulang yung okra natin, eh. Ako nga, gusto ko pa na isa. Eh! Nambol. Kulang yung nilagang okra. Dahil nga ay kunti pa lang yung bunga ng okra ni Marites. Sige, magbabay na tayo. Bye. Mga kahiyahay! Dulidilim na yung kalangitan. Parang bubuhusan yata kami ng masaganang ulan. Kaya papasok na kami sa loob. Doon na namin itutuloy ang aming masarap na kainan.